From this to this. Opo, hindi ko nga inakala na magkakaroon tayo ng pangalawang bahay. Ang tagal ko ding tinago to sa inyo, kaya i-reveal ko na. Sigurado marami magtataka bakit nagpagawa ulit ako ng bahay. Basta ang alam ko, mixed emotion na yung nararamdaman ko. At dahil dyan, sasamahan niyo ako sa journey ko. At eto nga, hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaroon na tayo ng pangalawang bahay. Kung dati minamanifest ko lang yung mansion natin, ngayon may second home na tayo. Sa totoo lang, last year po talaga ginagawa yun. Kumbaga, mas nauna yun kesa dito, no? Kaya hindi mo talaga masasabi kung ano yung mangyayari in the future. Eto pala yung dirty kitchen natin. I-flex ko nga pala yung lutuan na nilibre sa amin ni Papa. Opo, naisipan namin ipagluto yung mga trabador doon. Hulaan nyo na lang siguro kung anong lulutuin natin, no? Lagi ko kasi nakikita yung mga nagwo-work doon na may sarasariling baon. Kaya naman pagluluto natin sila ng merienda. Kung dati puro dessert lang ginagawa ko, ngayon cookies na talaga. Kaya naman niluto ko na tong hipo. Na-amaze nga ako kasi ang bilis nila magkulay orange. Ah, di ba? Halatang baguhan pa lang ako, no? Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong maghimay ng hipo. Hindi naman sa maarte, pero totoo talaga yun. Ginisa ko na nga yung bawang at sibuyas. Dito pa lang, sobrang bango na. Kaya naman sinabay ko na tong breast chicken. Siguro kung sino makahula na lulutuin natin, may kiss sa akin. Naglagay na nga ako ng paminta at si Erica. Hoy, hindi ka magiging toyo eh. Grabe, ganito pala yung pakiramdam na nagluluto dito sa dirty kitchen. Opo, para akong in-oven sa sobrang init, no? Pagbukas ko nga nitong kawali, naamoy ko agad yung niluluto ko. Nakakagutom pala tong ginagawa ko. Sinabay ko na nga yung paglalagay ng noodles. Opo, gagawa tayo ng pancit canton ngayon. Naglagay na nga ako ng tubig, ng Knorr cube. At sana masarap yung kalalabasan nito. Kasi kung hindi, baka last ko nang gagawin to, no? Ngayon, ilalagay na natin yung mga gulay. Naglagay na rin ako ng carrot, sitaw, hipon, pati na rin yung repolyo. At sa puntong to, nagmukha ng pancit canton yung ginagawa ko. Hindi ko na nga na-taste pero bahala na si Batman. Ngayon, magbo-boil naman tayo ng itlog ko. Gagawa pa tayo ng sandwich para sulit naman yung kakainin nila, no? At dahil dyan, ipe-prepare na natin yung pancit canton. Sigurado, marami na naman tatahol dyan. Bakit bumili naman ako ng isang bahay? Bakit hindi na lang lupa? Basta mamaya ko na lang ikukwento sa inyo. Naalala ko, meron ako kaisa-isang laruan na isang malaking bahay. Yung dating pinapangarap ko lang na ganun kalaki, ngayon meron na tayo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na mangarap lang kayo ng mangarap. Kasi dadating din yung right time para sa inyo. Kaya naman, iti-taste test na natin yung luto ko. Itadakimasu! Unang tikim ko pa nga lang, parang nakalimutan ko na yung pangalan ko. Syempre, matik, masarap agad siya. Grabe, iba talaga yung nagagawa sa akin ng pagpa-vlog. Natututo talaga ako magluto. Sana matutunan din akong mahalin. Hoy, hindi ka magdadrama. Nabalatan ko na nga yung mga bowls natin. Naglagay na din ako ng mayo, tapos minekos-mekos ko lang siya, no? Kung sanang hindi pa ako nagmamadali, baka nilagyan ko pa ng spam at lettuce yan. Grabe, na-excite ako na kinakabahan na i-flex sa inyo yung bahay natin. Siguro kapag nag-asawa ako, doon na lang ako titira sa bagong bahay. Hoy, ba't asawa agad ang nasa isip? Mamaya na lang tayo magdesisyon kapag nakita nyo na. At dahil malapit lang dito yung pinapagawa ko, mag-i-e-bike na lang tayo. Ite-testing na din natin yung e-bike kung gumagana pa din ba. Alam nyo naman yung magulang ko, nagasgas nila to, sabi ko kay Bunso, gusto ko muna mag-meeta. Pero napansin ko yung e-bike natin, lobat na. Kaya wala akong choice kundi pakita yung mga kasama ko. Akala ko bang nagbi-me time ka, te? Napapangga na tayo dito, pero drive ka pa rin ng drive, no? Nauubusan na tayo ng gasolina. Opo, wala kami choice kundi magtulak. O, di ba? Napagod pa yung mga busita ko, no? Balak ko pa naman sana kayong i-prank, pero parang ako yung na-prank. Kaya mo yan. Wala may gym yun. At eto nga, nandito na tayo sa bahay ko. Ititigil ko na yung pagiging feelingera ko kasi bahay talaga nila Chawat to. Sabi ko, magpanggap sila na kunwari, kakadating lang namin. Ay, galing. Napasya yata kayo. Ah, di ba? Pwede na sila mag-artista, no? Chinarge na nga namin yung e-bike kasi baka magtutulak na naman kami. Naalala ko tuloy nung nagpaparenovate kami ng bahay, ganitong-ganito din kami. Kaya masaya ako sa magkapatid na to kasi soon matatapos na yung bahay. Na-excite tuloy ako na maging bisita nila dito. Yung ibang trabahador pala dito, nag-renovate pala sa bahay namin. Opo, iisa lang kami ng kontraktor. To this. At kahit hindi ko to bahay, i-house up din
i-update ko kayo. Imagine niyo muna siguro na ako yung owner. Hindi ko nga alam kung saang parte ng bahay to, pero tinuturo ko na lang. Soon, makikipark na kami dito sa garahe nila. At eto nga yung magiging kwarto nila, mama at papa. Hoy, feeling part of the family ka, no? Yung kagandahan din kasi sa pag-construct ng bahay, mapipili mo yung gusto mong design. Pero kung ayaw mo na maghintay at gusto mo nang lumipat, doon ka na lang sa build and sell. Grabe, sobrang na-excite na ako sa bahay ni Chawat kasi napakaganda. Sabi ko sa kanya, wag niya kaming kakalimutan kapag natayo na yun. Kasi kapag nangyari yun, ibabash ko talaga siya. Opo, high ceiling din yung bahay nila. Naiiyak na nga ako sa mga achievements ni Dee. Hoy, itigil mo yung pagdadrama. Isang karangalan nga po sa akin na ma-house tour ako ni Chawu. Siguro bibigyan ko na lang din siya ng pansit kanto. Kaso naalala ko sakto lang sa mga trabahador. Baka mamaya lilibre ko na lang siya ng tusok-tusok. Ayun lang.